Guys, we're here. Akala ko late na ako. I want you to meet my new friends. I'm still here. We sell aromatherapy. Patch ko siya. We are here in Nice to meet you. Nice to meet you. Hello guys, this is Mac of Makulay's World, and for today's vlog, dahil madaming mga nagre-request, madaming nagre-request ng A Week in a Life, so we'll be doing another A Week in a Life for March. And so samahan nyo ako because March is going to be a very busy month. And so samahan nyo ako guys as we go through March. And I wanted to share lahat ng mga gagawin ko this March para at least kahit papano you have an idea kung anong mangyayari this month. I mean pagka-upload ko nito. Yun guys, bye! Of course guys, first things first, kailangan natin magtrabaho. So it's delivery day here in Military Cut-Off. So okay. Guys, we're actually here at City Hall. Katapos natin mag-deliver ngayon is kakain. Ganun agad. Yes, sa akin is Miss Conyero. Miss Conyero. Ice Americano. Wala mo na this one here or here. Sir, baka gusto niyo po mag-add ng base sa sandwiches. Kung gusto niyo ng rice, we have big lunch. Then we also have grilled cheese, yung product with us. Sa rice with yan. Yes. Sandwiches lang yung sir, wala na person. Magkano grilled cheese? Are you? For what? 300 times. Ano pa sir? Repeat order ko lang po, pali ordered 1 Miss Conyero, 1 Americano ice, then sa pong grilled cheese, 640. Receive 1,000. Ikaw, kung gusto siya. Hindi mo nakakalo. Video. Ay, tama. Hindi pala siya ganun kaano. Pinamay. Guys, muna tayo SM. Sama kayo. Guys, we're here in SM. Of course, papagupit tayo dahil mag-busy tayo this March. So we have to make sure na we look so sleek. So guys, pagupit tayo. Hi po, kay Kuya Daniel po. Sige, sir, pwede na. Hi! Vlog tayo. So guys, katatapos lang natin magpagupit. Tingnan mo naman, sino talaga? Sobrang Latino. Ready na for March. So guys, katatapos lang natin dito sa SM Baguio lahat ng mga kailangan natin tapusin. And I just wanted to share to you guys na yung suot pala natin ngayon is Rotary. Ito yung uniform namin for this Rotary year. And so akala ko may rice distribution kami kanina at saka meeting. Pero wala pala since na-cancelled. So ito yung suot ko. Just wanted to clarify na hindi ito yung lagi ko pang araw-araw mukha akong naka-vest all the time. No? I just use this one kapag may charity kaming gagawin. Anyway, so yun guys. Bye! Ayaw mo ba siya? This is something special to us. And to me, but first, dapat successful. Welcome Makulay Raquel or Ma as our team speaker
nga siya. For today's candle making workshop. The proprietor of Therapy Clinic Candle Manufacturing. Pwede pala tayo magsimula sa mababa lang, sa maliit lang ng pupunan, at mapalaki ng ganito. So, yun po ang ituturo ko sa inyo, more than just the skills of making candles. According to science, guys, na ang mga scented candles are usually nakakapagpa-relax. Alam sa inyo na may daan, madali lang pala magsimula ng negosyo. Oh, hi po kayo! Yes! Ano po yan? Ano pong masasabi niyo sa candle making natin? Yes! Yes! Po ang candle making so far? Napakadali gawin ang candle making para lang madaling matutunan. Okay po. Lalo na sa mga interesado. Sige po. Thank you. Dalawang Yes po. rose at saka lavender, Ate Aw. Isa pa daw ganun. Ay, naku. Ay, ito pa. Sir, sa isang plastic po na ganito, ilan ang tubig? Ay, wala pang tubig. Ay, wala pang tubig. Ano pong ilalagay? Yeah, wala na Diretso po. Yes po. Nadala ko. Wala po tayong dala. Dalawang takip na laki. Mas maganda po na mag-invest po muna tayo sa materials po ng paggawa at hindi po yung mga gamit na magaganda. Kasi pag magaganda po yung gamit natin, wala naman po tayong gagawin. Eh, sayang po, doon lang po maiipon yung muna natin. Madali bang gumawa ng kandila? Yes! Yakang-yaka? Okay. So guys, good morning. We are actually here in Camp 5 La Trinidad, Benguet. And you can see, akala ko late na ako guys. It's supposed to start at 7 o'clock pero it's 7:30. Medyo late sila magsa-start. But either way, we are going to witness the civic parade of the Strawberry Festival. And as of the moment, buti na lang wala masyadong tao. Or siguro dun sila nag-flock sa may KM6 part. But either way, I'm very excited to share to you guys kung ano nga ba ang meron dito. And this is the behind the scenes of what we usually do here. At ang sobrang init. Baka mamaya masunog na naman ako. Yun guys. Good afternoon. Tapos ko lang mag-deliver. Dahil dyan, we are here in Nanyang, in SM. Samahan niyo ako brunch. Jipang sa breakfast guys. So, dumiran siya lagot sa Baguio para, wala lang, gusto ko lang kumain sa labas. Alam niyo naman guys na favorite ko talaga Nanyang. So, I got iced coffee melaka. I also got the Hainanese chicken, the steam. So, ang kasama dun is my rice, my Chinese cabbage, ginger, soy sauce, and then sweet and sour din. May soup siya. Wala lang guys. So, wala lang. Gusto ko lang kayo guys i-update since wala naman akong ginagawa. Remember yesterday, we had our candle making sa Bakake. So today is, kahapon. Sunday pala kahapon. Saturday, March 15, we had our candle making sa Bakake. And so today is March 17. It's the last day today because may isa pang candle making na magaganap. Makikita nyo sa vlog na to. I just really wanted to have a downtime. Kasi super busy nga ng March and lagi pa akong puyat. Alam ba kung bakit? Lagi akong puyat. Alam ko na pala yung rason. Kaya ako laging puyat kasi sa PBB. Lagi ako nanonood ng PBB and na-addict na ako. Sobrang OA sa ka-addikan. Sinusubaybayan ko yung buong PBB. Kaya ako napupuyat. And for today, samahan nyo lang ako. Kasi wala man ako iba pang gagawin. Parang bala kong nandito naman ako sa SM, so kung ano na lang maisip kong gawin. Pero samahan nyo ako. Samahan nyo rin ako guys. Either way, ito talagang favorite ko na pagkain. Isa sa mga favorite kong pagkain talaga is Hainanese chicken ng Nanyang. And I know basic lang siya for some na parang, yan ang favorite mo? Eh, basic lang naman yan. But for me, iba talaga. Iba ang tama ako sa Hainanese chicken. Share ko lang para at least kayo paano updated kayo sa mga ganap ko in life and kung ano bang ginagawa ko sa mga downtime ko. And usually sa downtime ko kumakain lang talaga ako.
Lagi ka nangangamusta? Oh, yan may proof tayo na nilalove kita. Tapos isusumbong mo na naman ako sa mami mo. Isusumbong mo na naman ako sa mami mo na hindi kita nilalove. Oh, may proof na tayo ha. Tingnan mo, ayun Ayun, yan dyan Tingin ka, ayan oh. Nilalove kita ha. Pag sinumbong mo na naman ako na hindi kita nilalove. Guys, I want you to meet Bella. This is our dog. She's a Pomeranian. Tapos kailangan na magpag-groom. Hindi nagpapag-groom. Tapos ang hilig-hilig naman ng belly rub. Asan ba ang mami mo? Nasa ano ba? OJT ba? Is to foster collaboration and sustainable innovations. Bullying in the workplace, which some who do not yet know this program, pero matagal na po natin. Yun naman yung parating sila. Focus more on workup. We sell aromatherapy products like mga candles, room sprays. Ngayon hindi na. So guys, good afternoon. We are currently preparing for a trip. So pupunta kami ngayon sa Capitol kasi susunod kami doon ng shuttle namin. Service namin. So yeah, samahan nyo ko guys as it's a long day ahead and it's going to be a 3 hours drive papunta doon. But either way, doon kami sa Capitol mag-meet para sunduin kami doon ng service. So yeah. Update lang. Yes, we're on our way to the Capitol. Doon kami susunduin. Ay, hinihintay pala. Doon kami hinihintay ng service. So guys, wala pa pala yung driver, nasa Baguio pa, so we're waiting for them. Sabi mga 30 minutes pa daw. Yan. Anyway, we're already here and happy to waiting for them. Who knows anong oras sila darating. So ikot-ikot lang yung silence. So guys, we're just having a stop over here somewhere in Bukod. So guys, stop over and I got Barako coffee. Tapos siomai. May CR ata yun ating pag... Dito pa ng Bukod. Inoferan din ako ng Bukod. Katatapos lang. Oops! Balik na tayo na. So guys, good evening and nakarating na kami here sa Kabayan Benguet and kaninang 1 hour ago. Umalis kami 2:30, dumating kami dito mga 5:20ish
And we are actually here in Pinecone Lodge, Poblacion, Kabayan, Benguet. Dito tayo for another workshop, and I wanted to share to you guys yung process kung paano ba tayo nag-workshop, yung behind the scenes. Now, dumating kami dito an hour before, pero sobrang hilong-hilo talaga ako, guys. Nakakahilo pala ang papunta dito. Nag-rest muna ako, kaya hindi ko na vlog kung ano itsura ng Pine Lodge. In fairness, maganda naman dito. Affordable and maganda. Pero ngayon, nagising ako dahil nga, I think it's time to finish yung may idadagdag pa ako sa presentation ko for tomorrow. Samahan niyo ko, guys, as we do this, and as well as mamaya-maya dinner na rin. So, sabi sa akin ni Mr. Sheira, Mr. Sheira, if you're watching of TTI Kabayan, sabi niya magpaluto na lang daw kami dyan ng dinner at saka breakfast. Mukhang magpapaluto na since it's 6 o'clock already. Sobrang hilong-hilo talaga ako kanina. Sa sobrang hilo ko, kasi hindi ko talaga magalaw yung kamay ko. Tapos yung paa ko na naman. 15 minutes na lang nasa Kabayan na kami. Ngayon, okay na. And nakatulog na kasi nakahilong-hilo talaga ako. I'm feeling okay now. Tapos yun, I just really need to finish a lot of finalize yung presentation for tomorrow para at least kahit paano inline siya sa sino yung mga attend at kung matarget natin yung objectives natin. Gusto niyo ba mag-room tour ako? Sige, mag-room tour tayo para makita nyo kung ano bang meron dito sa Pinecone Lodge. Check-out time is 12. So far, okay naman. I feel rested. Hindi naman siya ganun kalamig dito rin. I brought my mic kasi alam ko, yun pala yung trick kapag ano. Tsaka yung mga nagchat sa akin about transient. Yun lang guys, ang update for now. Samahan nyo ako guys later as well para mag-dinner. And samahan nyo ako tomorrow as well for the workshop proper. Ang daming baka akala nyo, ganun lang kadali mag-workshop. There's so much effort na kailangan mong gawin. Kailangan mong prepare when you're doing a workshop. You have to physically ready since lalo na kung location, saan ka mag-workshop is malayo. So, you really have to know kung kaya ba ng katawan mo. Yun na lang, we decided na mag-stay for one night and then tsaka mag-present. And then, yun nga lang, diretso na after tomorrow. I'm happy guys na dinala ko kayo dito. At first time ko rin dito sa Kabayan. That's an update for now. So actually dito sa Pine Lodge pala, ay Pinecone Lodge, may restaurant pala dito. Sakto pala yung sinigang dahil soup. Ang sarap. At pala bukas maaga dati paluto. Makamali tayo. Nagustuhan kami dati ni Mercy. Sobrang sarap siya. Pakain saan? Mercy? Sa UP. Sa Mandeco. Sinigang guys. So guys, katatapos lang namin kumain ng dinner. And sabi ko naman sa inyo na tatapusin ko yung ipa-finalize natin yung presentation natin for tomorrow. And I'm very excited to share to you guys as well yung mga behind the scenes and as well as paano nga pa. So ngayon, it's currently 9:52 PM. 30 minutes lang to, promise. Magre-rest talaga ako since it's going to be a long day tomorrow and ayoko naman na sobrang mapagod ako. So 30 minutes ko lang to ayusin and just wanted to make sure na I'm able to hit those points na gusto kong i-hit, lalo na sa how to start a business, how to start a small business, the legal way of starting a business, and so on and so forth. Sobrang ganda talaga ng DJI mic. Rinig nyo talaga ako. Hindi na ako nahihirapang magsisigaw. Tsaka it's not so hard for me to edit as well. Edit ko na tong vlog ko. Edit ko na tong presentation ko for tomorrow. So yeah, by the way guys, isa pa pala, can I just rant? We are staying in a lodge here somewhere in Benguet and wala silang wifi. Ngayon pa man din yung mga magagandang episode ng PBB. Yun pa yung mamimiss ko. Pagbalik ko dyan sa Trinidad, lagot yan sa akin. I-series marathon ko yung mga videos na yan. But see you guys. And then after this, matutulog na ako and then I'll see you guys tomorrow. Bye guys. Good night. Good morning. Kagigising ko lang. Ay, hyper. But here's a room tour. A quick room tour para makita nyo naman na may room tour tayo. So, it's 6:15 in the morning and breakfast is 6:30 AM. Nagpaluto na kami kagabi. Sinabi na sa kanila para maaga. So, this is the bed. Tapos, may chairs. Dalawang chair, the table. Then, yung view natin. May window dito. And then, actually, walang CR yung room. Lalabas ka talaga. It's a shared CR. Tapos, ito yung view.
Hindi pala siya nabubuksan. Pero, pakita ko. Yun lang siya. Sobrang kalat ng ano ko. Pagkain at basura. And then, yes, tayo. My room. Ito yung CR. Just beside the room. Ganyan siya. Pero may tungkol siya. Wala, ba't di mainit? Hello, ang lamig, ang hangin. Grabe, ang ganda. This is Kabayan, guys. So, overlooking itong mga mountains na to. And then, yeah, pero sobrang hangin. The breeze. The morning breeze. Guys, yung update. Ito pala yung ano, hallway. Tapos ito na yung room ko. Yun. Diba guys, maligyan siya dito. But yeah, update ko kayo guys pag nag-prepare na ako. Tapos nag-finish with. Bye. So guys, good morning. We're having our morning coffee. So dito sa Pengen. Ganito lang ang coffee nila. Brewed coffee. And of course, dahil ako ay mahilig sa mapait, mahilig ako maglagay ng madami sugar. And then, brewed coffee. Ganun guys. So, over. How you make your morning coffee here in Kabayan. Tinapa and sunny side up, and then kamatis. Kamatis. Budget meal naman ang gusto niya. Na-expect yung ulam natin. Ay, tuyo. Kaya umuwi ako. Kaliskis? Ito yung pinaka nagalunggo. Guys, we're currently going to TTI Negosyo Center. Baka kita yung ano mo? Finger mo. And of course, we're having our candle making workshop. Naglalakad tayo pa muna. 5 minutes walk. Kinat ko. Yung una. Paano, bunga yung lalaki. Okay lang, dapat nga sinama mo. Kaya. Good morning, we are here in Kabayan. And look at this, super pretty, oh. The mountains and the villages, the small villages, bahay pala. The small houses here in Kabayan. Ganda. Tapos farmlands. Pakita ko. Guys, good morning. So we are actually here in Negosyo Center. We are here in Negosyo Center, Kabayan, Benguet. And tara, tingnan natin kung ano meron dito. So guys, since lalo na sa mga small businesses, pwede kayong pumunta dito para ma-assist kayo ng TTI regarding to your when you're starting a business, or kaya meron kayong mga cacao production nandito, cacao tablea processing, handmade, abaca, handmade products, coffee, or ano pang mga business na pwede nyo gawin. Punta lang kayo sa DTI office and they'll help you. So yeah, I'm happy that I'm able to visit one of the negosyo centers of Kabayan. So yes, visit kayo dito.
Walang sinasabi sa'yo dahil hindi pa sure. Magta-Thailand ka na ng kakapulan na kayo. Pretty talaga. Look at the mountains of Cagayan de. Super pretty. Yeah. Sobrang quiet pa here. Yesterday, last night, ang naririnig mo lang yung lagaslas ng tubig na river. Tapos ngayon, yeah, so talagang super quiet. And ngayon talagang makita mo talaga that Cagayan is small, yet organized and very close talaga. Kahit na magkakalayo yung mga bahay, close talaga sila. They know each other. So kapag you're a visitor here, they know that you're a visitor kasi you're an unfamiliar place. Ang cute ng Cagayan. I love Cagayan. If you have time, guys, you can definitely visit Cagayan since today is March 20. So they have an event on April, one whole month of events regarding ecotourism and stuff like that. So madami silang events in line for April 2025. So if you have time, guys, and you have time to visit, then definitely you should go visit Cagayan de Oro. So guys, good morning. We're here at the public market here in 4th floor of the public market here in Cagayan de Oro. And now we're just waiting for other participants and as well as yung guests natin na kasama natin for the candle making workshop. So I'm very excited to do a workshop here in Cagayan and of course be able to share the knowledge and skills when it comes to candle making as well as on how to start a business. So yes, finally we're here and finally it's happening. And thank you very much ATI for having me and inviting me. So guys, I'll share to you guys lahat ng mga behind the scenes. So now, nagpapahinga lang tayo ng voice and nagpapahinga ng voice pero nagpapahinga lang tayo ng voice and drink some water para at least mamaya hindi tayo mapaos. So yeah. Our resource speaker for today, Mr. Makulay Raquel, Makulay Kono. Hello po! Malikhaing umaga po sa ating lahat. Thank you very much for having me here, especially to Ms. Rochera of TTI Negosyo Center. And of course, sa inyong lahat na you made time para to learn, not just to learn candle making, but also to experience kung bakit nga ba need yung candle making and as well as on how to start a business. So I'm very excited na maturuan ko kayong lahat. And although I don't speak Ibaloy nor Kangkanakay, sana Tagalog. I hope if ever hindi nyo naman naiintindihan yung like sobrang bilis yung Tagalog, ganyan, just let me know and feel free to ask as well. Para at least kahit pa paano yung lessons natin and yung seminar natin will be interactive. So have an idea as well na pag nagsa-start ng business, hindi kailangan malaki. Guys, para at least kahit pa paano, ma-onboard din kayo and then who knows, in the future kayo naman yung magtuturo dito sa harap and to share your knowledge and skills na mga natutunan nyo. Minagnito. 3 minutes. It's lunchtime. Mag-vlog tayo ngayon. I'm with Ma'am Marcy. Yan, ang pasimuno ng lahat. So this is one of our favorite part of the event. Is ang kumain. Yes, it's lunchtime. Ang ulam natin ay Malalaki chicken. yes. Wow, na-picture ka na dito. Sarap, joke lang. Joke lang. Ikakat na. Pagkakita tayo. And of course, sabaw. Sabaw na. Monggo. Uy, masarap. So yes guys, kain tayo. Tayo din 5 kilograms na kakao tayo. Yes, mag-signature tayo ng mga... Okay? And then may sampay sa... Ma'am, mag-picture tayo mamaya ha. Baka makalimutan. May photo din mamaya. Nice. At dahil maangay na di kailangan... Dijay. Okay? Mukhang madami kang work after nito ha. Sabi ko, mag-request na kayo ng BMBE sa kanya. Dapat sana, after nitong event na to,
alam mo yung parang ma-encourage silang magka-party. Tapos pag minsan, iba yung may business na para madami kang work. Para naman may ilalagay ka dun sa reporting mo na ang dami nilang nagpa-register. Dried and fermented cheese. Ay, sige. Hindi pwedeng wala ka. Sige, kukuha na lang. Mukhang madali naman magpadala dito. Ipasabay ko na lang sa... We would like to extend our gratitude to our speaker. Napakagaling na speaker natin. Thank you po. Your assistant. Ate Rona, Thank you very much for assisting also. Mike Baliban, maraming salamat. That's all. Thank you very much. Ulitin lang namin na magpapasalamat sa lahat-lahat. Kasi kung wala ito, wala din kami dito. Yan lang, maraming salamat po, sir. Thank you. Jovelin imposti. Still a ops. Ay, video pala yun. Ay, akala ko nandiyan na si... Ah. Hello po. Kasana namin doon eh. Ma'am, actually, naman agad. sabi ko, nasa na kaya sila? Katatapos na ng event and we already checked out from Pinecone Lodge and now we are on our way back to TikTok. I-vlog natin. I-vlog natin. Sino ang favorite person? Sino ang favorite person? Ha? Ako ang favorite person mo. Naman, sepangs ko. One day lang ako nawala. Favorite person. Favorite person. Happy dog? Happy dog ka ba? Napakaharot, napakaharot. Ano vlog? Kulit. Sino? Ay, ako. Ako ang favorite. Ako ang favorite mo Ako ang mo. Nagluto ka ba mula? Ay, sobra na tong lapso Nangangagat na. Ba't nangangagat na? Sino love? Kinalimutan mo na ako. Love kita kasi na-miss kita. Pwede pa patang cake na to? Let's go! Ay, mamimiss mo ako kasi alis ako. Punta ako sa Cebu. Punta ako sa Cebu. Dapat pagbalik ko dito, naligo na to ha. Sino yung time nila? Nasaan ba siya? Dapat naligo na to ha, pagbalik ko ha. Gusto ko ng kape. April, di ka pa rin naliligo. Hindi na talaga kita love. Tawag dito? Hindi, ano tawag dito? Ay, ano ba yung TikTok na yun? I can feel your love. Ew! Guys, pabili sa unboxing. So, nagpadala sa akin na, pero nabuksan ko na. Is Food Panda. Yay! So, surprise guys. Surprise ako sa inyo na pasabog for our coffee. May surprise ako guys. Ayan, oh. So, nakita niyo yan in the picture. Bakit kaya may Food Panda? Diba? Thank you Food Panda for the merch. Ay, hindi to merch guys. Launch natin to kapag ready na tayo. Okay, yun lang. Kasi kakain na kami ng dinner. Ba? Ganun. Okay, ganun. Ching! Close, open, close, open. Then we have here, pick up here. Wow, budget is still, ha? Okay, ganyan siya guys. Or, dito. Ganyan guys, sasabi sa salamin. Pick up here. Hi guys, good morning. Can I just say na I'm watching Pinoy Big Brother at the moment. And today is another day. And sobrang tawa-tawa talaga ako. Remember yesterday I had workshop sa Kabayan. Kaya hindi ako nakapanood. And now I'm watching Catching Up. Yes, so super fun. Natawa-tawa. I can know you. What's your... Tawa talaga ako.
Stricto siya, hindi siya bumibigay sa mga hirit namin. Oh my gosh, I love PBB so much. Kuya, ang galing mo. By the way guys, nakaganito ulit ako, sinulit ko lang dati kong damit because I'm going to the back to get something. And Alice is here going to Baguio. And makikisabay ako dahil ayaw ko mag-jeep. Kaya mag-drive. So yun lang. Guys, makisabay lang ako. Pupunta sa school, sa UB. And then, nakasabay lang ako kasi pupunta ako sa bangko for kukunin lang tayo doon. And then, so ayaw ko lang sumakay ng jeep. Kasi doon best. So yun guys. Anyway, I love this song. I love this song so much. Sarili. Guys. Nakalimit kayo ulit. Yeah. Yes. I miss you. Pressure shot mo na. Rihanna! Ikaw gusto mo bang magtalikan tayo? So guys, good morning. It's a good weather and we are here at the La Trinidad Municipal Gym as we celebrate the Giant Strawberry Kayabang Cake Festival. It is sponsored by Valley Bread of course, and then look, ang daming mga tao na naghihintay for the slice of their cake. So tara, pasukin natin as we discover kung ano nga ba ang meron dito sa loob ng Municipal Gym. So guys, this is the behind the scene guys. Sama ko na kayo sa vlog ko since wala namang mawawala. Morning! Take 2. Thank you. So guys, ito ang meron dito. Ito nyo dyan. Oh, diba? And then guys, yun ang meron dito. It's just the malaking strawberry with the basket. Tapos makikita nyo dyan is yung history of strawberry cake na ginagawa. And so makikita natin dito sa part na to is they're preparing the cake slice by slice, and may bayad pala guys yung cake, hindi siya libre. So you have to make sure na may dala ka, and madami ring mga I think content creators nakasama natin dito at saka mga nagko-cover ng event na to for today. So yeah, I'm happy that I was able to bring you guys here. Tara guys, itatry natin yung cake. Kukuha tayo ng isang slice. So yan guys, 35 pesos ang isang slice of the strawberry cake. Thank you po. Thank you. Thank you very much. Ito lang papakita ko? Yes po. Thank you. Ayun guys, tara na guys. Kunin na natin yung cake natin. Experience natin. Kanino ba ibibigay? Excuse me po. Kanino po ba ibibigay? Sa inyo po ba? Isa lang po. Yes po. Isa lang po. Okay po. Wala pa lang akong kamay. Wait. Ako na ito. Thank you! So yan guys, nakuha na natin yung cake. Saan natin siya kakainin? So nakaupo tayo dito sa bleacher. Kasalanan ko to dahil hindi ako nagdala ng tripod. Yan, nandyan lang kayo sa upuan. But either way, we're trying the strawberry cake headed by Valley Bread. Masarap guys. Strawberry moist cake. But parang may pagka-cheesecake. Okay, bye guys. So guys, I just got back from La Trinidad Municipal Hall for the 2025 Strawberry Festival. And now we're back here. And we are going to... Wala lang, samahan niyo ko guys. Kasi parang masyado ako nakafocus sa pag-print. But we are printing some of the sticker labels for my candles na i-display sa La Trinidad Autopub. So it's one town, one product. La Trinidad, dun sa may KF5. So I just really wanted to make sure na paganda yung labels na ibibigay natin dun. Plus, they also said na dapat merong product of La Trinidad Benguet. Kasi wala palang ganun yung products. Yun, that's why I'm creating special labels for Town 1 product La Trinidad. So yun guys, pakita ko sa inyo. Para naman, yan guys. So, okay guys, just an update. Good afternoon, we are here in Benguet General Hospital dahil magpapa-check up tayo for yung na-scratch ng pusa. So, same guys.
our cat. We have a cat by the way at home. Ano niya ako, scratch niya ako, dumugo, and we just really wanted to make sure na kuha natin kung anong vaccine ang kailangan natin. Kasi nakakatakot ang rabies. It's waiting time. Pakita ko sa inyo. We are actually here at Benguet General Hospital. I just really wanted to share to you guys my journey para mag-animal bite treatment. So, ano tawag dito yung rabies vaccine. Since na-scratch na ako ng pusa namin sa bahay, nakakaloka. I-share ko sa inyo guys yung step by step. So, may levels pala yun. May 1, 2, 3. Yung nakagat or scratch na hindi dumugo. Now, yun yung level 2. And then level 3 kapag dumugo. Whether kagat or scratch siya. So, yun guys. So, now, papakita ko sa inyo guys. I-ano na lang natin. Puro words na lang. To update you guys. I was injected 1, 2, 3. Then isa sa legs. 4. So, 4. Ito kasi yung scratch niya guys. So, yun yung na-scratch ng pusa. And 4 yung tinurok sa akin. Tapos pagpababalikin pa, kung makikita nyo guys, ito, binigyan ako ng papel. Nandito nakasulat yung mga do's and don'ts, yung mga bawal mong kainin, pwede mong kainin. Tapos yung schedule mo at the same time ng next na vaccine mo. So, my first dose is March 24, 2025, which is today. Second dose, itong nakakalongan. Second dose would be March 27, 2025. So, imagine you guys na that's my flight going to Cebu. No wonder hindi pala ako maaga. 2 PM pa naman yung bus ko going to Clark. Kailangan ko pang dumaan dito sa Benguet Gen para lang magpa-second dose. And then the third dose is March 31, 2025. And then the fourth dose would be April 21, 2025. Kakaloka talaga. Yung April 21, 2025. Kasi kinakabahan. Ito yung reason kung bakit ayaw ko ang ingay. Hindi ba tayo? So, yun guys. Yung magpa-inject, hindi masyadong, kaya naman natin yung magpa-inject. Hindi naman masyadong ganap na ganap. Masakit siya guys, pero kakayanin. Kung ako kinaya ko kayo. Pero yung inaasikaso ko guys is yung schedule. Since kala ko yung 4th dose, baka kinakabahan ako kasi multiple doses siya. So, kinakabahan ako baka mamaya it falls under yung time na nasa, we have another trip upcoming this April. So, natatakot ako baka mamaya it falls under that. So, wala tayo dito sa Baguio. At makakuha yung 4th dose, diba? So, either way, good thing na falls on the April 21st, which is wala naman tayong trip nun. That was after our trip. So, abangan nyo rin. I'll be making a vlog for April. Yeah, I just wanted to share to you guys na mag-ingat kayo guys sa mga hayop dahil so hassle. More than the injection is the hassle of you going back and forth sa hospital just so you can have dosage. And at the same time, it's very nakakatakot talaga guys ang rabies. So, kailangan i-take this seriously. Feel ko pwede naman natin mag-vlog guys. We're going out. Alis na tayo. And ang dami pa rin tao. So, yeah guys. Samahan nyo ako guys pumunta ng Baguio. Pumunta sa office para mag-process ng papers ko. Kakaloka talaga guys. Kaya huwag kayong kung may mga hayop kayo sa bahay, if you have pets, you have to make sure na mag-ingat kayo kasi ang hassle talaga. Like, nainis talaga ako sa hassle. Until now, nagde-devotion ako kaninang umaga. And I was like looking kung paano, hindi ko alam kung paano papasok dito yung will of the Lord. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Ako mag-sisa. So anyway guys, tara sakay tayo. Dito tayo ngayon sa Afar Cafe here in Camp 4. So I got soda float and apple salad without nuts. Dahil bawal. So i-share ko pala sa inyo guys kung ano yung mga bawal. Foods to avoid for 14 days while on anti-rabies vaccine. 1. Eggs. Any food with eggs. Chicken, nuts, fish and seafoods. Shrimp, squids, etc. Patis, alamang, bagoong. Oh my gosh, bawal yun. Processed food. Hot dog, tocino, longganisa, payless, o pinangalanan. Pansit canton. Ito guys ha, baka sabihin nyo naging bento. Payless, pinangalanan. Canned goods, tuna, sardines, corned beef, noodles, cup noodles, food seasoning, ginisa mix, nor cubes.
foods and alcoholic drinks, smoking, bawal din. Food safe for 14 days while on anti-rabies. Pork, beef, vegetables except eggplant, gabi, pising, gabi, okra, and the like. Fruits and increased water intake. So yun na ang pwede kong kainin. Observe the animals for the following within 14 days. Animals become wild and runs wild, drooling or saliva, bites any moving or non-moving object, does not eat or drink. Huwag naman sana mangyari to. May mga instruction pa dito na pag namatay yung animal, dalhin sa Regional Diagnostic Laboratory or sa Provincial Veterinary Office beside Capital. For your next schedule of vaccination, always bring this card for your vaccinations. Tapos, kindly proceed to the CTR and always bring this card Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m., Saturday, 8 a.m. to 11 a.m. If next dose falls on a Saturday or holiday, please proceed at the emergency room. So, just an update, March 27 will be our flight going to somewhere. May flight tayo somewhere. Hindi ko pa pwede spoil, but before my flight, magpapavaccine pa tayo na anti-rabies. Tapos pagkabalik natin from our flight, magpapavaccine ulit tayo. So, ganun po katindi ang anti-rabies. Sabi to, ang sarap nito. I know it's a chill day today. Deserve ko ang chill day kasi ilang turok ang nilagay sa akin. So, guys, be careful sa mga pusa, aso, whatever. Paano ba maging positive to? We got to eat healthier foods na bawal naman sa atin yun. I think yun naman yung good side. Is wala tayong choice kundi kumain ng mga bagay na bawal sa atin. Pero bawal ang alamang at bagoong. My gosh. I think ang hirap na. Kapag pupuntahan pa natin, bawal pang seafood next week is dagat. Alam mo yun? So, ang hirap. That's an update for now. So guys, good morning. We are actually here in Benguet General Hospital and we're going to take our second dose of anti-rabies. Alam mo naman, sobrang so, yeah, yun yung next natin gagawin. And then after that, rushing kasi flight nga natin mamaya 7. Naalis na yung bus ko na. So, yun lang. So, yun guys, ganun lang kadali. Hindi ko na nakita sa inyo guys. Parang ano lang, sinaksakan lang ako ng dalawa. Wala, isa sa left, isa sa right. So, yun. Parang wala pa nga sigurong 1 minute or siguro 2 minutes. Ganun lang kabilis. Umupo ako, pinakita ko yung papel. And after that, sinaksak na sa akin yung anti-rabies. So, masakit. Hindi na siya ganun kasakit compared dun sa first dose. Yung second dose parang ano lang, parang ka lang natusok ng karayom. Ganun. Kasi yung first dose, grabe, sobrang sakit talaga. Parang ano yun eh, alam mo yung tinusok ka ng karayom tapos ginalog ganun. Parang nag left right pa. Ganun yung feeling, parang kinalikot. Anyway, so we're going back sa bahay to get our stuff and ano na tayo, let's prepare for our gamit kasi our bus leaves at 2 p.m. Kailangan lang natin i-finalize yung mga gamit natin para at least hindi naman wala tayong yun lang guys, good afternoon. Currently it's 1:17 p.m. and we are here in SM Baguio and 2 p.m. pa yung bus natin, so we still have time to buy some groceries para hindi tayo magutom sa daan. And that bus is going to Clark, so yeah, I'm very excited to share to you guys my trip and it starts later, I mean now. Pero yun nga, nandito tayo sa SM para lang mag-supermarket since mas mura I think mas mura pag dito compared sa 7-Eleven. So yun guys, malamig pala dito. Anyway, wala tayong chili pillows. Ngayon lang ako nag-junk food since
Ngayon lang ako, usually kapag hindi talaga ako kumakain ng mga chichirya, usually kumakain na ako kapag talagang wala yung pupuntahan or it's a trip, gano'n. Pero kung everyday, hindi ako kumakain. Ni-make sure ko na konti lang yung kinakain ko or ano kasi it's bad for our health, you know. Pero this one is just, today is an exception. Since we're going to Clark, kuha lang tayo ng drinks as well. Kuha lang tayo ng drinks. So yun guys, we got our snacks here sa SM Supermarket and now we are going back. Yung sakayan kasi ng bus going to Clark, isa baba lang ng SM. So hindi siya hindi siya ganun kalayo. Kaya we have time. And so far, the time is 1:30ish. So pwede na tayong bumaba. And ay, may kakilala ako. May kakilala ako dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong friend ko na to na sobrang busy. So guys, I just met a friend. She's also an MSME, a small business owner, and her name is Manang Jonah, and she's the owner of Velvet Creations. Gumagawa siya ng mga accessories, native accessories, mga ganon, and modern and traditional accessories. So, nako, malilate ako sa kakachismis ko. So, baba na tayo sa... Ay, basta ba yun? So, baba na tayo for our bus natin. Baka andun na. So, yeah. Bye, guys. Okay, guys. Bibigay ko lang yung ticket natin and we are on seat number 4. Ito pala tayo. Gosh, sobrang init, guys. SM Clark po. Ay, Clark, airport po. Ako ba? Hindi ka siya. Lagay na. There, perfect. Ito dito. 4 days lang naman, pero sobrang daming dala. Ticket. Okay, guys. Let's just rest for a while since sobrang dala. This one. Ay na, problema guys. Pumaya na kayo. Guys, sobrang dali lang pala pumunta dito. So we are now here at Clark International Airport. Finally. So makikita nyo guys na dito pala yung ticket. Madali lang pala yung point to point. So sasakay ka lang. And then after 4 hours, anong oras na ba? Yeah, I think after 4 hours, 3 to 4 hours, nandito ka na. So, hindi ko alam kung may pagkainan sa loob or kakain ako dito sa labas. Kasi sobrang, parang gutom ako, parang gusto kong kumain ng rice. So, yun. Gusto kong kumain ng rice. At saka kasi ang flight is 7 pa naman. So, hindi ko alam kung nandito mga meals ay 225, 200 o 225. So, well, no one, mahal talaga kasi yun lang naman ang mga pagkainan dito. So yeah, yan guys, oh. So, yung isang bus doon, yung Joy Bus, papuntang Baguio. So, ito naman ay Google Republic. 100 Pares. Ayan po Pares. Nakatingin sa akin yung bata. Parang hindi ko mag-drive. Anyway, nangangali ako po meron. By the way, yun nga, malapit, maganda lang pala kasi may CR din pala. Pagkababa mo ng ano, may CR din na lang. Anyway, hindi ko alam guys kung gusto kumain doon or baka may pagkainan sa loob. Baka may Starbucks doon, pero ayoko mag-Starbucks. Gusto ko ng meal. McDonald's. Wala naman McDonald's dito. Jollibee. So, domestic and international arrival. Arrival? Hindi ako arrival.
departure tayo. So, sa taas. Sa taas tayo, guys. Actually, maganda dito. Parang alam mo, next time, dito na lang ako. Kasi magsiksikat pa ako sa Manila. Less tao. 3 hours lang. Buti na lang tinry ko mag-Clark. Kasi nung binubuk ko tong flight ko going to Cebu, isip ko na, what if mag-Manila ako? Kasi parang sanay ako sa Manila. Pero, diba guys, sobrang walang tao. Kaya, mas better dito kaysa sa Manila. So guys, by the way, arrival sa baba, Mestic sa taas. Parang gano'n naman talaga. Yan guys, ang Clark International Airport. Pero walang kainan dito. So, I think kakain talaga. Uy, Seattle, walang kainan. Travel tax. Ang ano natin is Cebu Pacific. Mag-check-in. Parang mag-check-in na ba? Or sa phone. Tapos kain tayo. Ay, may kainan pala dito. Isa na. Isang kainan. Travel tax. Nandoon. So yun guys, yun lang. Sabi dito, yan o. Sabi niya dito, bawal yung mga liquid. As usual. 7 kilos, 1 carry bag. Alam mo, nalito na rin ako. Ayun, may kainan pala. So, katatapos lang natin sa checkpoint. Anong tawag doon? Basta yung mga check ng mga kung ano-ano. May pagkainan sa taas nakita ko. So, gate 1 tayo. Yan. Bigyan ko kayo ng tip. Pag ano, mamaya na pala. Mamaya ako kayo bibigyan ng tip. Punta muna tayo sa gate natin para makita natin. And then, saka tayo kumain. Ayun nga pala eh. Gate 1. Hindi tayo masyadong mahirapan. Malapit pa tayo sa CR. Ayan guys. 5J. Nakita na natin yung gate natin. Ito yung gate natin. Ang next natin is tayo kakain. Dito tayo sa Uncle John's. Dito na tayo bumili. At saka yung fairness, sobrang mura. 21 pesos. Parang siyang 7-11. 71 pesos for our... gusto ko lang mag-rice. Kasi merong kanina diba nag-add. May coffee bean and tea leaf. Pero ko feel mag tinapay. Alam mo guys, tinapay ang namin dito. Diba guys? Nag-set up lang ako ng camera para talagang bongga. So, andito tayo sa may part ng, ano pangalan na ito? Departure ng gate natin. Kasi sa gate natin, sa gate 1, madami ng tao at nakapila. So, andito tayo ngayon sa gate 2 ata to, or yeah, gate 2. Since wala namang flight dito. So, para magkwentuhan tayo. Diba? Para saan pa? Para saan pa yung ano natin kung hindi natin ito gaganap. Uy, dumikit ka na. So now, I got this from, nakakagulat, ang mura. Hindi siya siguro panistat. Ay, joke. Lord, please bless my food to make sure I'm healthy. Uncle John's. This is Uncle John's. It's raining today, guys. So, kung makita nyo guys yung ano, makulimlim. Kaya, and our flight is 7 o'clock and the oras is 5:40 pa lang. So mamaya pa naman yung boarding. Pero andito muna tayo sa may tabi at kakain. At saka walang kasama dito. So libre-libre talaga ako mag-vlog. So bahala kayo. Anyway, I got pork barbecue. Yeah, and gumagana ang credit card. So if you have your credit cards, gamitin nyo. Yum, yum, yum. Pero nakita ko naka-plastic lang to. Not bad for 71 pesos. Pwede na. Hindi tulad yung pagkain sa labas, 200 plus. Ito, 71 lang. May kainan sa loob dito ha. Meron kasing Wendy's, pero ang layo. Nasa taas. Nor meron din malapit sa gate 1 yung coffee bean and tea leaf. So wala lang guys. Gusto ko lang mag-update sa inyo guys na kung saan tayo pupunta. We are going to... Papanoorin nyo ba yung vlog ko? O ba sinabi ko? We're going to Cebu. There's a special event that we're going to attend. That's why we're going to Cebu. And so, we're here at Clark International Airport for our flight, di ba? Hindi pa naman nagbo-boarding. Ang malalaman mo pag-boarding na kapag lahat sila tumayo. Ganon. Siyempre, ang uunahin naman dyan yung priority. So, dito lang tayo chill. By the way, guys, gusto kong baka mamaya na maligaw na naman kayo or hindi nyo alam yung gagawin nyo lalo na pag ito domestic flight mas madali, mas hindi nakaka-stress para naman ma-challenge kayo at mapilitan kayo pumunta, mag-domestic flight kayo. So, pagdating mo dito sa airport, pupunta ka sa departure. Kasi aalis ka, so departure. Ang departure ng Clark International Airport is nasa taas. I think ganun din kapag sa Ninoy Aquino International Airport. Depende na yun sa inyo kung meron kayong luggage, check-in, or walang check-in. Pag wala kayong check-in, mas madali. Kasi ang gagawin mo lang, pwede ka na mag-check-in sa phone mo, tapos
bibigyan ka na niya ng boarding pass doon. Mag-notify naman yun sa application, whether it's kahit anong app pa yan, kung Philippine Airlines, Cebu Pacific, or ano. Pag na-check-in mo na yon, bibigyan ka niya ng boarding pass, diretso ka na sa mga x-ray. Nakalimutan kang tawag doon eh. Tatanggalin yung mabote, ganyan-ganyan. So, after mong makarating doon, yun yung wala kang check-in. Pag may check-in luggage ka, doon mo hahanapin yung counter mo. So, ibig sabihin nun, dapat alam mo kung Cebu Pacific, counter 1, Cebu Pacific, counter 2. Kalagay naman doon yung flight mo. So, kung saan yung flight mo at kung ano yung counter, doon ka pupunta, doon ka pipila, at doon mo i-weigh yung luggage mo, doon mo iiwan, ganon. Kasi, ilalagay nila sa ilalim ng plane. Pero kung wala kang check-in, ibig sabihin ng wala kang check-in, wala kang luggage, yung dala mo lang is ganito, hand carry. Yun yung nilalagay mo sa overhead. So, gets nyo na guys ha. So, madali lang mag-travel talaga pag wala kang i-check-in kasi hindi ka na mapipila. So, pag hand carry, itong dala-dala mo, hand carry, pupunta ka lang, diretso ka na agad dun sa nag-check ng mga ano, tapos x-ray, yun yung nagtatanggal ng mga tubig, ganon. So, after nun, quick tip, bago kayo pumunta dun, diba meron kayong water bottle. Tapon nyo yung tubig ng water bottle, pero wag nyo itatapon yung water bottle kasi dito sa loob, madaming mga refilling station, na pwede mong refillan ng tubig. So, refillan mo. Dito ka na mag-refill. Nga, tapon nyo yung mga ano, tapos wag na kayo magdala ng mga lotion, mga pabango, kasi ipapatapon nila yan. Unless nakalagay siya sa check-in, which is yung luggage nyo. Kaya pag may mga lotion kayo, mga pabango kayo, lagay nyo dun sa check-in nyo, wag sa hand carry. After nun, yun na, makikita mo, susundan mo lang yung gate, kung anong gate ka, tapos pwede ka nandun mag-wait. So, ang ginagawa ko, hinahanap ko muna yung gate. Kasi pag minsan, akala mo, uy, kain muna tayo kasi maaga pa naman. Hindi mo alam na yung gate mo pala nasa pinakadulo ng airport. O, so, pag na-realize mo yun, tatakbo-takbo ka. So, ang tip ko sa inyo is hanapin nyo muna yung gate nyo. Tapos, pag nahanap nyo yung gate nyo, tsaka kayo kumain para at least alam nyo na, ay, ano yung saan kayo kakain na malapit, or if prefer nyong lumayo ulit, okay lang. Basta alam nyo na kasi familiar na kayo sa gate nyo. So, after nun, maghintay ka lang na flight mo. Yun na yun. So, yung gate nyo guys, andun lang. Pero andito ako sa gate number 2 since walang tao dito and makakapag-vlog ako. Kaya I'm making this vlog para ma-inspire naman kayo mag-travel. Para hindi, kasi usually guys, yung iba, kaya naman sila hindi nag-travel kasi natatakot sila. It's unfamiliar to them. Kaya that's why you have to be a little bit brave enough to try something different. Na lahat naman tayo is beginner. So ako rin, nag-start din ako na beginner level. Wala rin ako alam sa pagta-travel. But time goes by, kahit kanina naligaw pa ako, hindi ko rin alam gagawin ko. So part yun ng pagta-travel, and it's okay. It's okay to make mistakes. It's okay na maligaw. It's okay na magkamali. It's okay na hindi mo alam. Kasi lahat tayo, first time lang natin mo, lahat tayo eh hindi naman super duper frequent traveler. Share ko lang sa inyo para naman may guide din siya on how. Panoorin yung TikTok ko kasi yung TikTok ko i-guide ko kayo dun kung mag-point to point from Baguio to Clark International Airport at saka International Airport going back to Baguio. Tinuturo ko lang sa inyo kung paano mag-fly domestically. Anyway guys, saka guys, alam nyo, ang ganda. Airport ko, ang ganda. Parang dito na ako lagi lilipad. Lilipad talaga. Dito na ako lagi magpa-fly sa Clark kasi parang wala masyadong tao guys. Tapos wala masyadong pila. So I feel like dito na lang ako lagi sa Clark lilipad kapag may available na flights dito sa Clark. And Siargao, by the way guys, is available flight from here. Nilipat ata nila, diba? Tapos kung gusto mo na pumunta ng US, Seattle naman. From Clark International Airport to Seattle. Wow, pasabog. But either way, fun pa rin naman. Whether nasa San Ninoy Aquino International Airport ka or nandito ako sa Clark. Kaya mo, inuubos yung gigabyte ko guys ha. Inuubos yung gigabyte ko, hindi pa tayo nagsisimula. Hindi ko pa man din dala yung hard drive ko. O pag napuno yan, kasalanan nyo. Anyway, end ko na to para hindi mapuno. Bye! So guys, it's finally after 2 hours of waiting. It's boarding time and the time is 7 o'clock. I can't wait na makahiga. Try ko ng matulog. Anyway guys, update ko na lang kayo pag ando na tayo. Bye! So guys, after 3 hours, we finally arrived here in Mactan International Airport. Oh my gosh, 3 hours. Nawalang Apple Music. Yeah, it's my first time here and ano mangyayari for 4 days. Pero gutom na ako guys, gusto ko lang kumain. Pero punta muna tayo dun sa accommodation natin para at least natin isa. And after that, tayo maghanap ng pagkain. Pero I've heard may mga kainan talaga na masasarap.
hinihintay lang natin. Nandito tayo sa may parang waiting area ng Sir, Grab, CUP 5 and C5. Yun yung mga Grab. Yung Grab natin lahat sa letter B and C, 5. Sige po, thank you. B1 to 5, C1 to 5. Doon lahat ng ating mga So doon ka lang, puti na lang. B1 to 5, o narinig nyo guys. Pag Grab, B1 to 5. Tara, punta na. Actually guys, kasi ang problema dito, ngayon pa nag-update Grab kung kailan talaga. Kung feel niya lang i-update, yun talaga yung mga time na kapag data lang yung gamit mo, ganun, walang wifi. Doon siya mag-update. So guys, we just arrived here at my hostel, which is the Urals Hostel. Hey, finally! Check that. Good evening guys. I'm here in co-working here in our hotel and I ordered food since sarado na lahat. I got chow. Wala yung tatlo. First stop, naiya ako mag-vlog kanina since nasa loob kami ng van and tahimik. This is our van and I joined a joiner tour dito sa Cebu. So now this is our first stop. So guys, we are here in Sirao Botanical Garden. As you can see guys, para lang siyang regular botanical garden na nasa mountain. I can't believe na ganito ang geography ng Cebu. May pagka mountainous tapos city na may beach, ganun pala siya. So tingnan mo to, parang tingnan mo parang Baguio to eh. Hindi pala Baguio. Somewhere in the Cordillera. Kasi sobrang mabundok pala dito. So medyo matagal. From here to Metro Cebu, I think it's around 40 minutes. Ganun katagal yung layo niya. So if i-DIY nyo to, siguro dapat may sasakyan kayo. Pero since I'm joining a tour, I paid for 999. Okay guys, parang nothing. I mean, kung a first time mo, tas wala ka na gagawin dito sa Cebu, might as well visit this one. Pero to ano, parang ano lang siya, regular botanical garden. Botanical garden, pero mas madami yung mga parang bato-bato. Okay guys, sakitin natin itong kamay na mataas. Yan guys, yan lang yun. Naghahayo tour guide namin. So that is Sirao. Yun lang. Wala na iba pang pwedeng gawin dito. Pero kung matatanda kayo, I feel like na-enjoy nyo to. Just pwede kayo mag-picture taking, ganyan. Pero it's so cozy nga. Yun nga lang, medyo pinapawisan ka. Kaya dapat you have to make sure na kapag yung mga dala mong, sana pag pupunta ka dito sa Cebu, you have to make sure na yung dala mong gamit or damit mo sana is light para hindi ka masyadong mainitan since medyo UV dito. Kahit mahangin at medyo malamig na slide, mainit pa rin siya. So yun, that's a tip for you guys. By the way guys, ang sa Sirao guys, it's 100 pesos ang entrance fee. So you guys, if you wanted to go here, prepare 100 pesos. And to be honest, I'll be honest, siguro enough na dito ang 15 to 30 minutes. Hindi ka masyadong magtatagal dito since most of the time
magpipicture ka lang talaga and magre-relax ka lang and magmumuni-muni. So, I feel like hindi talaga siya, hindi ka sobrang magtatagal dito sa Sirao Botanical Garden. Yun lang guys. This is our second stop. We are here in Temple of Leia. Ito na pala siya. Parang akala ko sobrang malaki siya. Hindi pala siya ganun siya. Ay, parang ang daming bashing. Akala ko ano, ito na pala yung Temple of Leia. The second stop that we have. And guys, pasok tayo para makita. Ang ganda ng view dito sa taas ng Cebu, sa mga mountains. Look. It's giving Hawaii. Yun yung itsura ng Hawaii, guys. Ganda. Sea, malapit sa ocean. That's mountain. Tapos sa likod ko is the Temple of Leia. Pasok tayo guys, tara. Tayo ngayon sa Temple of Leia, ang lakas ng tunog. Tara, pasok tayo para makita nyo guys kung ano bang meron dito sa loob. Para visualize nyo na pag pupunta kayo dito sa Cebu. Makikita dito parang mga picture, mga art, mga gamit ng family nila. Yeah. Then sa kabila merch. Guys, by the way, may restaurant din pala dito. Pizza, Filipino favorites, pasta for sharing. May restaurant din dito sa baba. If ever vibe nyo kumain. So yeah, that's Temple of Leia guys. Pero for me, okay naman siya. Okay naman siya. Nakalimutan ko kung magkano. Papakita ko sa inyo guys kung magkano yung entrance fee dito. Parang 100 at 120. Post natin dito. Tapos may bayad din ang parking. So, yeah, para lang alam. For your information. This is our third stop. No picture taking signs of Saint inside. Bawal ka pala guys. So guys, dito, free lang ata dito. Wala mo kami binayaran pero this is our third stop. This is the Taoist Temple. No picture dito. So bawal pala. So hanggang dito lang tayo. After this one, pasok tayo sa loob.
Dito tayo ngayon sa side trip to. Labu. Mga ice cream Labu. So tara, try natin. Hot chocolate. So mga pwede makita dito, mga parang French, Italian. Yun, wala. Tapos ice cream. Ito yung ice cream. Okay, mag-vlog lang ako. So guys, ito yung meron dito sa Lavi. Mga tawag dito, mga wines. Ayan siya guys. It's the famous Lavi. Yun guys, yun na meron dito. Ayan, pinasok na natin kasi sikat to sa TikTok. Ayan guys, yun ang meron dito. Clean na natin yung ice cream na rin. So guys, it's lunchtime. Yung fish natin. So, slight vlogger. So guys, dito kami sa Rico's. I want you to meet my new friends. Nakasama ko from Joiner na group. Seafood yung ano na. Ay, sige. Eat. Boss, na mo yung sige, boss? Oo, naman. Sige. Gulo dito. After our lunch, we're here at the Heritage of Cebu. Ay, sobrang init. Ano pala? Heritage of Cebu. Heritage of Cebu. Guys, we are here. This is our 5th stop. Andito tayo sa Magellan's Cross. Finally, we're able to, we can see kung ano nga ba ang meron dito sa Magellan's Cross, diba? Dati nakikita lang natin to sa, thank you, nakikita lang natin to sa sa books. And now we're able to finally see it firsthand. Pasok tayo sa Magellan's Cross. So yan na guys yung Magellan's Cross. Yan na siya. Yung nakikita natin sa history books. And now, andito na siya. Okay, so. Kita nyo ba? Yan guys, yun na makikita dito. Parang regular. Akala ko parang may well siya. Akala ko parang may something. Yung pala, ito na yun. So, ang nakakapalibot sa kanya ay school. Yan, school na itong mga school na yan. Tapos, park. So, yun. Yun ang meron dito. Yun, guys. Yun ang ganap. So, guys, church pala ito. Tapos, harap niya is City Hall. So, yun. Yun ang mga ganap dito. So, dahil mga nagtitinda. Ayun, nakita niyo yun. Dahil nagtitinda doon. So,
na yun guys, and next stop na tayo. Actually parang yung mga landmark dito parang hindi na siya landmark. Yung mga spots dito parang yun na yun, parang ganun yun, ganun vibe. Like yung sa book, akala ko parang there's something in it, yung pati yun na talaga yun. Anyway guys, lalagay ko na lang yung mga information. Guys, we are now here at a market here in Cebu. At bibili tayo ng pasalubong. Pero mga dried fish pala meron dito. Hi mom! Thank you mom! Ngayon ko lang kasi yung nakita eh. Sarap to kuya! Tatlong ganyan. Ay, ito pala oh, may mas maliliit. Ano to? Oh, ito. Magkano yung ganito? May 60 tayo pa, may 75. Parehas lang. Kasi 20 grams patak sa plastic. Mas maganda pala yung ganito. Kuha ako ng 1. Siyang matagiya dito na kaya. Oo, yan. Kuha. Ito lang kuya? Yes po. Pabili na natin po. Para sa thank you. So this is our last stop guys. We are here at the 10,000 roses. 10,000 roses. And may bayad siya. 20 pesos ang bayad. No pets allowed, no food and drinks. Yun guys. Tayo ngayon guys sa 10,000 roses. Yun guys, ito lang meron dito. Mukha lang siyang malawak sa picture, parang ganon, pero hindi talaga siya malawak. Ganyan lang siya. Tapos space mo. Yun na yun. Yun na yan. Tapos kung makita nyo, hindi talaga siya totoong rose. Fake siya na rose. So yun guys, yun na yung 20 pesos pala guys yung bayad. So not bad for 20 pesos I guess. Pero you're going to travel all the way from there. Kita nyo nandun yung doon to here. Just to see this. I mean, it's all up to you guys kung pupuntahan nyo to. Pero I'm just showing to you guys kung ano ba meron dito sa 10,000 roses para you know what to expect. Pero guys, itong part na to, yung marang chill. Tignan nyo guys. Oh, diba? May mga beanbags sa upuan, just overlooking the bay. The bay. Itong part na to, ang chill. Diba? Yun lang guys. Yun lang makikita dito. Hindi ko alam kung talaga bang 10,000 ito. Lalapat na po kayo? Parang hindi sila maghihintay eh. Yun na meron dito guys. So guys, dito na dinrap na kami ng aming tour guide at ng driver namin dito sa SM Seaside. And now we are here sa SM Seaside para
Actually, kailangan ko pumunta ng supermarket sa gilid. Bibili ako ng wax ng buko. Tapos pang shave. I think yun, kailangan ko ng shaving. Yun lang naman. So, first time ko dito sa SMC side. Pero I have to go back sa Ayala agad eh. Sa Ayala Mall, IT Mall, Cebu IT Park pala. Because I'm going to meet another friend. So, yun. Or doon na kaya ako bumili. Anyway, mamayang 7 pa naman kayo. And it's just 5:40-ish. Pero ang laki pala nito. Anyway guys, bye! Who's with me guys? It's Madam! Hello guys! Say hi to my vlog. Vlog mo to? Yeah. Hi Makulay! Welcome to Cebu! So we're eating the Cebu lechon. Yeah. Parang ano na lang, ikaw na lang ang maganda. Correct. Yes. Try natin dito. So we have Rico's lechon. It's known for Cebu's famous yummy, delicious lechon. Correct. Sabog. Anyway, try namin to. Ano may other... Ay, ano naman? Okay. Dito tayo. Sige. Change location guys, we're here at the Coffee Bean. Yeah. We're still here in Cebu IT Park, CBTL. Correct. Nag-coffee kami after lechon dinner. Correct. To catch up. For our DTI online content creation class, like 1.5 months ago. Correct. So guys, ka-batch ko siya. Yes. We are the pioneering batch. And first time we live in Cebu. We're seatmate. Tama yun. Guys, we just got off from our Grab. And we're finally back here in our hostel. At ang daming tao. So, let's go. Hi. Ano lang ako, change lang. And then, ewan ko, baka bukas na ako ayos na manga. So guys, good morning. It's day 3 here in Cebu. It's currently 10:15 a.m. and I just ordered breakfast. We're just waiting for our order sa Grab, and while waiting, I'll be watching TVB as well as preparing for the wedding later. That's an update for you guys. At saka guys, by the way, naubos ko yung dried pineapples. Sakit ng lalamunan ko. Sobrang tamis. Yun lang guys. That's an update for you guys. Pero uy, guys, partida, kagigising ko lang yan. Anyway, manood na ako. Hindi na kayong pakialam na. Manood na ako. Kamaya na kayo. So guys, good afternoon. It's 12:35 in the afternoon and the wedding starts at 2 p.m. Tapos na ako mag-lunch and katatapos ko lang maligo. Now we're just trying to dress ourselves for the wedding. Yeah, sobrang kalat ng aking Then, I'm staying at the hostel by the way. So, share ko rin sa inyo guys. Siguro ma'am, pakita ko sa inyo kung ano bang meron dito sa hostel na to para you have an idea when you go here sa Cebu and then you're planning to do hostel instead of hotel. You can definitely try. Anyway, I have to dress up for now and mamaya na lang ito mag-update sa may common area para at least okay. Yes. We're waiting for our Grab. So, 3 minutes lang siya. The driver is nearby and just an update. I'm using the ordinary lip balm. Ooh, fresh. It's the outfit. It's a suit and tie kind of event. Pero ang init dito sa Cebu. Pero laban natin yan. Fresh. Nag-book pa ako dito sa hostel para malapit. Pero nag-drop din ako kasi ang init. Hindi ako makulas. Okay lang guys. See you at the church. Bye. Hey guys, ito na yung ko.
Grab ko. Hi! Yes po. Ay, wait lang. Yata lang. Traffic ba kuya? Hindi naman. Hindi pa naman na yung oras. Akala ko malilate ako eh. Alas 12 yun. Yes, yung kasal. So guys, we just arrived here at the St. Therese of... So guys, back to back pala to kasi may kasal pa. May kasal pa before them. So, okay, ganun pala yun. Pero ang pretty nitong ano, ang pretty ng ano, church. Tapos ang thank you. So guys, alam niyo naman, alam naman tayo sa photo booth. Ganda ko. Papakita ko sa inyo kung sino ang aking seatmate for today. Ayan na. Say hi to my vlog, Ate Kat. Pakita mo yung ganito mo. Hello to his vlog. Correct. Ganda na. Mga pabigay ni Jota. Yeah, thank you. Lagay mo sa ipak. Ayun lang. So guys, the wedding's over and I'm still here at the waterfront, Cebu. And hintayin ko lang mukhang nandito na ata yung Grab ko. GB. Ito na siya. Okay. Ito na. Yes po. Yes po. Say hi to the vlog. Hello. I met a new friend from Japan. Yeah, I'm Kome. I'm 17 years old, and I just my travel first time in Philippines. That was so good. It's nice to meet you. Nice to meet you. Wait, you're set. So guys, good morning. We are actually leaving Murals Hostel, and we're flying. So I think yung taxi ko and 1 hour na lang ang ano natin before our flight. And so wanted to make sure na umabot pa tayo. Max eh? Yes po, good morning. Wait lang po ha. At bigat na bag ko. So yun guys, this is our last day here at Cebu. By the way, my flight will be and my flight is at 10:50. I have to be there before 10:50. And the time now is 9:50. 9:50 na siya. Hindi naman tayo na breakfast. Ito yung breakfast natin. Chowking na malamig. Ito yung order ko nung kagabi. Hindi ko nakain since nag-order ako ng chow fan. Dalawa talaga. Alam mo, may namit akong friend doon. I met a new friend. Sayang, dapat pala. I wish I could extend, diba? To hang out, pero well, it's life. Anyway, I'll see you guys later. So guys, we just arrived here in
Mactan International Airport. Nahanap lang natin gate natin. Kasi hindi ko alam kung ano ba to. Terminal 1 ba to? Terminal 2. But we only have 30 minutes. Sarap. Yan, wala na akong time tumingin. Terminal 1. Terminal 2 ako. Totoo ba? Pagpunta mo doon sa gate, papakita mo yung ID mo at saka yung boarding pass mo. And then, since ito, last call na. Boom. Pag magda-drop ka ng check-in mo dyan, pero dahil wala naman akong ida-drop at nakapag-check-in na ako online. Tama guys, gulo-gulo pa yung buhok ko. Nakaka-fair. Sabi mga cute dito. Dito pala ang entry. Okay, mamaya na ako mag-film kasi andito na tayo. Sige nga, palitlik ka pa. Ayan, pinabalik pa tayo kasi kailangan daw na printed. We are now printing your boarding pass. Give me na. Yan guys, so ba't ang dami? So yun guys, nakuha ko na yung boarding pass ko. Kasi hindi gumagana yung QR sa phone, so kailangan kumuha ng anyway, guys, tapos na tayo sa check. Now, let's go to gate 5. I'm in gate 5. Ito yung sinasabi ko guys, kaya magandang magsuot ng naka-tracksuit ka, yung jogging pants, kasi di mo kailangan mag-belt. Tatanggalin mo yung belt mo, ganyan, at tapos jacket mo, pero kung naka-tracksuit ka, diba, t-shirt lang yan, at saka jogging pants, so walang siya tatanggalin. Guys, it's 10:30 and yan na nga, boarding na sila. I found my gate. 5:15. Yun guys. Not yet boarding. Okay. Not yet boarding. Bye guys, yun na yun. Nagmadali-madali pa ako guys. Delayed pa lang. So anyway, dahil di pa naman tayo nagbe-breakfast, kumain muna ako dito sa Tim Saishu. Shatsu. Ito guys, pronounce nyo na lang. Mahirapan pa. So I get steamed rice. Ito yung may nag-tuloy lang. Pwede talaga na. Finally, it's boarding time. Our favorite time. This is my favorite seat. It's 1A. Sa mga panahon nakaupo sa exit rows, basahin ito lamang ang passenger briefing card ay hindi nyo magpapananan ang mga panuntunan ng exit row. Ipagbigay alam cabin crew sa Cebu kasi. So guys, we're back here at, we just landed here in Clark International Airport. Finally, we're back. Tingnan natin kung ano yung schedule ng bus natin, since sana may joy bus para dire-diretso na tayo. Hindi na tayo titigil sa daog. At if not, then we have no choice. Pag yung regular na bus ang ginamit natin, may stop pa yun. So, okay. Update. Guys, wala palang joy pass. Ang joy pass ay 5 pa. So ngayon it's just 1, almost 2 pa. So nasa ordinary bus tayo. And ordinary bus ay 5 hours going to Baguio. So tayo choice. Hindi maghintay. Tapos may bag pa ako, hindi pa kasya sa overhead. Good luck sa atin. Paano hindi mapuno para may space? I enjoyed my time in Cebu. So wala masyadong last year surprise ako sa inyo guys. Hindi pala, naiwan ko pala yung surprise. Kaya ako na i-announce kapag nakuha ko na. Guys, kararating lang ng bus ko. Ang sabi ko nga guys, ang terminal ng bus dito is sa baba lang na SM, and now we are here in SM. And dahil dito ang parents ko, they're here and they're having dinner. So hinintay na nila. Anyway guys, yun lang for now, and I'll see you guys later.